Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Inside Man na napalabas noong 2006. Ito ay isang napakatalinong magnanakaw na nagawang mapasuko ang mga pulis na ituloy ang pagluta sa kasong ginawa niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikulang ito nang makita natin ang isang lalaki na nasa kanyang selda na pinangalanang si Russell. Sa kanyang pagkukwento, sinasabi niya na nagplano siya ng isang pagnanakaw sa bangko at ang plano niya ay perpekto at nagsisimula na ang pagsasalaysay ng kwento. Ang bangko ay punong-puno ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Makikita natin ngayon na may isang taong nakadamit ng puting uniforme na may itim na salamin na pumapasok sa bangko, at pagkatapos nito ay may iba pang mga tao na nakasuot ng parehong uniforme, ngunit may sinusuot sila na mask nang pumasok sa loob. Pagkatapos nito ay isinuot na ng taong ito ang takip sa kanyang mukha at agad na isinasara ng iba ang mga pinto ng bangko. Pagkatapos ay kinukuha nila ang kanilang mga armas at sinisimulan na ang pagnanakaw sa loob ng bangko. Nakaramdam na ng takot ang mga tao sa loob ng bangko sa nangyayari at saka nagtapon ng mga usok ang grupo ng mga magnanakaw. Napansin ng isang pulis ang usok na lumalabas galing sa bangko, kaya ay kaagad siyang tumawag ng mga kasamahan para mag-respond. Pagkatapos nito, lumalabas ang isa sa grupo ng mga magnanakaw patungo sa pulis at sinasabi sa kanya na may mga bihag sila sa loob ng bangko at kung mayroong magtatangkang lumapit ay papatayin nila ang mga bihag. Pagkatapos ay tumawag ang pulis ng suporta at sinabihan sila na mayroong pagnanakaw na nagaganap at hinihiling na manatili ang mga tao na malayo mula sa bangko. Makikita natin dito ang isang detective na pinangalang si Fraser. Inyabisuhan siya ng kanyang boss tungkol sa pagnanakaw kaya kaagad na pumunta siya sa bangko. Nakarating na rin ang mga pulis sa lugar at inisiguro ang seguridad sa paligid. Dumating din ang mga mamamahayag sa eksena upang iulat ang kwento. Pinababatid ang may-ari ng bangko na isa sa mga sangay nito ay kinikunan ng pagnanakaw at may mga bihag sa lugar. Dumating na sina Detective Fraser at Detective Mitchell sa eksena at kaagad na kinuha ni Fraser ang lahat ng impormasyon mula sa opisyal na nasa pangangasiwa sa bangko. Nakikita natin na ang grupo ng mga magnanakaw ay nangongolekta ng mga bihag sa iisang lugar, hinihiling nila sa mga empleyado ng bangko na lumayo mula sa mga customer. Pagkatapos nito ay nag-uutos sila na kuhanin ang kanilang mga cellphone at mga gamit at ilagay ito sa isang lalagyan. May isang empleyado sa bangko na si Peter na ipinahayag na naiwan niya ang kanyang telepono sa kanilang bahay, kaya kinuha ng isa sa grupo ng mga magnakaw ang telepono na nakarehistro ang numero ni Peter at tinawagan ang cellphone niya. Natuklasan niya na ang telepono niya ay tumutunog at nasa loob lang ito ng opisina. Nararamdaman ni Peter ang takot dahil nagsinungaling siya sa kanila at humihingi ng tawad, ngunit dinala siya ng leader ng gang papasok sa opisina at binugbog siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay lumalabas ang leader ng gang at binyantaan ang lahat ng mga bihag na kung sinuma ang susubukan na kontrahin sila ay parurusahan katulad ng ginawa nila kay Peter. Pagkatapos ay iniutos niya sa lahat ng mga bihag na haburin ang kanilang mga damit at isuot ang mga kasuotan na dala-dala nila. May isang matandang babae na tumanggi na haburin ang kanyang mga damit kaya ay tinawag ng leader ng gang ang isang babae na kasama nila na si Stevie at inutos na dalhin ang matandang babae sa isang silid upang palitan ang kanyang mga damit, samantalang ang mga taga-balita naman ay nag-uulat tungkol sa pagnanakaw na nagaganap. Ang detective ay lumapit sa kapitan na nangunguna sa lugar at nagpakilala siya sa kanya, ngunit inihabilin ng kapitan sa kanya na ibibigay niya lang ang mga impormasyon kay Detective Crossman, ngunit sinabi ni Fraser sa kanya na nasa bakasyon si Detective Crossman. Sa halip nito ay siya na ang inaatasang mag-aasikaso ng kaso at hinihiling sa kanya na makipagtulungan. Nang nakasuot na ng bulletproof vest, sinasabihan ni Fraser na huwag munang pumasok sa loob ng bangko hanggang sa hindi nila sinasabi sa kanila. Sa may bandang likuran, may isang matandang lalaki inaatake sa puso, kaya pinalabas siya ng mga miyembro ng gang mula sa bangko. Pagkatapos ay iniimbestigahan ng mga pulis ang lalaking ito, ngunit wala silang makuha na impormasyon tungkol sa gang, maliban sa ang apat na taong ito ay nakasuot ng mga uniforme at may dala-dalang mga armas. Pagkatapos nito ay tinawagan ng may-ari ng bangko si Madeline at humiling na makipagkita sa kanya dahil gusto niyang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Matapos silang magkita, ipinaintindi niya sa kanya mula sa kanyang mga salita na may isang bagay na pamana pa ng kanyang pamilya na nakaimbak sa deposit box sa bangko. Nagtataka siya kung bakit gusto niya na siya ang gagawa sa inaatasan niya, kaya sinubukan niyang alamin kung ano ang nasa loob ng deposit box. Tinabi niya naman sa kanya na may napakahalagang bagay sa deposit box at hindi ito pwedeng malaman ng mga gang, pulis, kahit siya o ng kahit na sino pa kung ano ang nasa loob ng deposit box.
Natuklasan ng dalawang investigador na ang sasakyan na ginamit ng grupo ng mga magnanakaw ay ninakaw lang rin pala ito. Nang makuha nila ang mga kuha ng security camera ay doon nila natuklasan na sinira at pinatay na ng grupo ng mga magnanakaw ang mga security camera. Pagkatapos nito ay inilabas ng G-grupo ang matandang babae at ang interrogator ng investigador. Tinabi niya sa kanya ang nangyari sa loob ng bangko. Samantala, isa sa mga bihag ay inilabas na may isang bag na nakasabit sa kanyang leeg at nakakandado ang mga kamay. Ang bag ay saka kinuha mula sa kanya at isinailalim sa matinding panunuri. Nang buksan nila ang bag, natagpuan nila ang mga kahilingan ng grupo. Ito ay kahilingan na may dalawang sasakyan sa loob ng eroplano, kasama na ang isang piloto upang ihatid sila mula sa JFK Airport. Binigyan sila ng grupo ng mga magnanakaw ng hanggang alas 9 ng gabi o sisimulan nilang patayin ang mga bihag ng 1 oras sa harap ng kanilang mga telebisyon. Ipinapaalala nila sa kanila na huwag silang maliitin sa kanila dahil ang lugar ay puno ng mga pampasabog. Lumapit naman ang may-ari ng bangko sa mga investigador habang sila ay nag-uusap tungkol sa mga kahilingan ng grupo. Umiling siya na manatili siyang kasama nila upang malaman ang mga pangyayari, ngunit hindi pinayagan ng mga investigador ang kagustuhan niya at ipinahayag sa kanya na ipagbibigay alam nila sa kanya ang pinakabagong mga kaganapan at pinakiusapan na umalis na siya. Pagkatapos nito, nagpapadala ang grupo ng mga magnanakaw ng iba pang mga hiling kung saan nais nila ng mga pagkain para sa mga bihag. Ang mga detectives naman ay nagpasya na maglagay ng mga kagamitan sa pakikinig ng inihatid nila ang pagkain. Tinanggal ng isa sa mga buhag ang kanyang maskara dahil hindi siya makahinga nang kaagad naman siyang binugbog siya ng leader ng grupo. Si Detective Fraser na ay mismo ang nagdala ng pagkain at sinubukan na kausapin ang leader ng gang ngunit ito ay binaliwala ng leader. Tinimulan ng pakinggan ng dalawang detective at ng mga pulis ang mga pinag-uusapan mula sa mga bug na inilagay nila, ngunit hindi nila nauunawaan ang wika na kanilang pinag-uusapan kaya ay nagpasya ang detective na magtanong sa mga tao sa kalye upang tulungan silang matukoy kung anong ligwawahe ang ginamit nila. May nakapagsabi sa kanila na ang wika na ginamit nila Albanian. Naipahayag niya sa kanila na alam niya ang wika na ito dahil ang kanyang asawa ay mula sa Albania. Hiningi ni Fraser na tawagan ang consulate ng Albania upang magpadala ng taong magsalin ng wika para sa kanila ngunit hindi sila nakakuha ng tulong mula doon kaya hiniling ni Fraser sa lalaki na tawagan ang kanyang dating asawa upang siya ang tumulong sa pagsalin ng wika. Matapos ng pagdating niya ay sinabi niya sa kanila na isa itong recording ng boses ng yumaong dating Pangulo ng Albania at napagtanto na nalaman na ng grupo na sinusubukan silang paikutin. Sa kabilang dako, binuksan ni Russell at ng kanyang assistant ang safety deposit box at kinuha doon ang mga papeles ng may-ari ng bangko at iniwan ang lahat ng mga diamante. Pagkatapos nito, nagulat si Fraser sa pagdating ng alkalde kasama si Madeline. Ipinakilala ng alkalde si Madeline sa detective at sinabi na tutulungan siya nito sa kaso dahil sensitibo ito, ngunit naiinis si Fraser sa pangyayari kaya tinanggihan niya ang mga tulong niya. Biglang tumatawag si Russell kay Fraser at sinabihan siya na ihanda na ang kanilang mga utos, kung hindi ay sisimulan niya ang kanyang mga banta. Umiling naman si Fraser na bigyan siya ng konting oras dahil hindi imaging madali ang kanilang mga hinihiling. Umiling naman si Madeline kay Fraser na papasukin siya sa loob ng bangko dahil may kinalaman ito sa IP address at siya na mismo ang makipag-usap sa leader ng grupo. Kaagad naman na tinawagan ni Madeline si Russell at sinasabi sa kanya na gusto niyang pumasok sa loob ng bangko at pinahiwatig niya rin sa kanya na hindi wala siyang kaugnayan sa mga pulis. Pumapayag siya si Russell na pumasok siya sa bangko. Sa pagpasok niya, nagsisimula na siya sa pakikipagnegosasyon. Ipinaliwanag niya sa kanya na hindi siya bibitawan ng pulis at ikukulong siya, ngunit bibigyan siya ng $2 milyong at pinalalaya sa kasong pagnanakaw sa ilalim ng kondisyon na magiging protektado ang mga interes ng kanyang mga kliyente sa bangko. Tinanong niya naman ang tungkol sa kanyang mga kliyente, ngunit tumanggi siyang pag-usapan ito. Dito, sinabi niya sa kanya ang isang kwento at sinabi na noong World War II ay may isang Amerikano na nagtrabaho sa isang bangko sa bansang Switzerland. Ginamit niya ang kanyang posisyon sa mga Nazi upang mas lalo pang yumaman. Pinahagi niya na ang mga tao na nagkukubli ng kanilang mga pag-aari at na ang mga Amerikanong tao ang kumuha ng pera at nagtatag ng sariling bangko, at siya ang magiging proseso at parehong tao rin ang nagpadala sa kanya. Kinumpirma niya sa kanya na nagsasabi siya ng katotohanan at inutusan nga siyang kumuha ng isang depositong kahon sa safety deposit box at aalis na, ngunit ipinakita niya sa kanya ang laman nito at iyon ang hinahanap niya. Tinabi niya sa kanya na tumanggi siyang ibigay ito sa kanya, kaya umalis siya.
Nilapitan naman siya ng detective at sinusubukan alamin ang anumang impormasyon tungkol sa kanya, ngunit ipinakita niya ang ilang simpleng bagay tulad ng ang katotohanan na si Russell ay isang mamamatay tao at mas lalong walang sasaktang tao. Nakatanggap ng tawag si Russell mula kay Fraser at pinapaalam sa kanya na handa na ang eroplano, ngunit gusto niyang pumasok sa bangko upang tingnan ang kalagayan ng mga bihag. Pumayag naman siya at pumasok ang investigador sa bangko. Sinisiyasat ang mamumuhunan, at pagkatapos ay dinala siya sa bawat kwarto kung saan nakakulong ang mga bihag. Tinugod ni Fraser si Russell habang siya ay paalis na, ngunit may isang miyembro ng grupo ang sumali at nagtangkang hablutin ng armas sa investigador. Kahuli, binalaan siya ni Russell na patuloy siyang mananakot sa kanyang mga banta kung hindi nila tutuperin ang kanilang mga kahilingan. Inaabisuhan ni Fraser sila na si Russell ay hindi isang mamamatay tao at hindi gustong saktan ng sinuman. Dumating ang manager ni Fraser at ipinabatid sa kanya na siya ay tinanggal sa kaso at may ibang tao na ang pumalit sa kanya. Isinusulat na ang isang plano upang atakihin ang bangko. Ipinapayo ng kapitan sa kanya na dapat nilang balangkasin ang isang estratehiya upang panatilihing hiwalay ang mga bihag mula sa laro upang maiwasan ang anumang pinsala. Itinuro niya sa kanila na dapat nilang maabot ang mga bomba na inilagay ng grupo upang hindi sumabog ang lugar. Bago isagawa ang plano, natuklasan ni Fraser na may nakatagong nakikinig na aparato ang grupo sa bag kung saan kasama ang kanilang mga kahilingan, kaya't tinawagan niya ang kapitan upang pigilan ang pagpapatupad ng plano. Tunay nga, ang grupo ay naghahanda para sa isang pagtutunggali matapos malaman nila na sila ay aatakehin. Ang mga bihag ay iniutos ng gang na umakyat sa itaas, pagkatapos ay sinira ng gang ang pang-ibaba na palapag at pagkatapos nito, nakatakas ang mga bihag. Ang mga miyembro ng grupo ng mga magnanakaw ay lumabas kasama ang mga bihag at ang kapitan ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na itigil ang pagpapaputok dahil ang mga taong lumabas ay ang mga bihag. Ang lahat ng mga bihag na lumabas, kasama na ang mga miyembro ng grupo ay sinalakay at sinakop ng mga pulis ang lugar at hinanap ang gang ngunit hindi nila natagpuan ang anumang palatandaan. Sa kanila, nagulat ang detective at ang kapitan dahil hindi nagnakaw ang grupo ng anumang pera at ang mga armas na hawak nila ay peke. Ang mga bihag ay nailigtas na pagkatapos suriin ang mga ito, at hindi makilala ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng mga miyembro ng grupo matapos tingnan ang sitwasyon ng mga bihag dahil walang nakakakita sa kanila. Nang lapitan ng isang opisyal ng gobyerno si Fraser, humihiling ito sa kanya na isara ang kaso dahil walang patunay na ebidensya ng pagnanakaw o pagpatay. Kahit na sa kahabaan ng kaso, nagulat si Fraser sa sitwasyon, kaya siya ay lumapit kay Madeleine upang malaman ang katotohanan mula sa kanya ngunit hinihiling niya sa kanya na kalimutan na ito upang hindi mawalan ng trabaho. Pagkatapos, siya ay sumadya sa may-ari ng bangko at pinangako sa kanya na ang leader ng gang ay mag-iiwan ng file bilang tanda na hindi siya maghihiganti rito dahil sa file na iyon ay may mga patunay na naglalaman na nag-uugnay sa may-ari ng bangko sa pakikipag-ugnayan sa mga Nazi sa Holocaust. Ito ang dahilan kung bakit binawi ng leader ng gang ang kanyang paghihiganti sa may-ari ng bangko. Tinasabihan niya ito na kanyang pinagtatanggol ang kanyang posisyon at sinasabi na siya ay isang ambisyosong kabataang lalaki na natagpuan ang landas patungo sa tagumpay at ginamit ito upang makamit ang kanyang mga layunin. Pagkatapos ng lahat, nakikita natin si Russell na binabanggit hindi isang selda ng bilangguwa ang kinaroroonan niya, kundi isang maliit na silid. Tinasabi niya na matapos niyang nakawin ang mga papeles, ninakaw rin niya ang isang kahon na puno ng mga diamante mula sa safe deposit box ng may-ari ng bangko kung saan ay nagtago siya sa isang lihim na lugar sa loob ng bangko, at pagkatapos ng isang linggo, nakita siya ng kanyang mga kasamahan at inalok na isama siya sa kanila. Ngunit nakita natin si Fraser na pumapasok sa bangko at nakasalubong si Russell, ngunit hindi niya kaagad nakilala. Lumabas si Russell at sumakay sa kotse kasama ang kanyang mga kasama. Hiniling ni Fraser sa bank manager na buksan ang safe deposit box ng may-ari ng bangko. Nang buksan nila ang kahon, wala silang natagpo ang iba kundi isang singsing na diamante at isang pirasong papel na nakasulat dito ay sumunod sa singsing. Ang detective ay saka pumunta upang makipagkita sa may-ari ng bangko upang tanungin siya tungkol sa singsing na natagpuan nila sa kanyang safe deposit box, ngunit siyang ibinigay ang isang kasagutan. Bilang resulta, pumunta ang detective kay Madeleine upang ipaalam ang katotohanan tungkol sa singsing dahil ang singsing ay pag-aari ng isang pamilyang Hudyo na pinatay ng mga Nazi noong Holocaust at sila ay mga kaibigan ng may-ari ng bangko na trinidor nila. Pagkatapos ng pangyayari, umuwi siya ngunit natagpuan niya ang diamante sa kanyang bulsa. Naalala niya nang nabangga niya si Russell sa bangko, nagalit siya dahil hindi niya nahuli ito nang nasa harapan niya, ngunit ngayon ay masaya na siya dahil nasa kanya na ang diamante. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito.
Maraming salamat sa panunood.